Kung gusto mong protektahan yung sarili laban sa tao gumagamit ng NEN, dapat lang na marunong ka rin gumamit nito. Ito ang NEN. Ang kapangyarihang nahihimlay sa loob ng isang tao. Mayroong dalawang paraan para magising ang kapangyarihang iyon. Dahan-dahanin mo puwersahin ang paggising. Nahihirapan kaming gisingin yung kay Jushi. Pero madali niya iyong natutunan. At hindi siya nagdalawang isip para gawin iyon. Kaya di siya masyadong nahirapan sa pag-aaral ng TEN. Inabot ng kalahating taon. Hindi pwede gano'ng katagal. Baka hindi tayo maabot sa pagkaparehistro. Kailangan namin yung matutunan bago mag-alas 12 ng gabi para masira ang nanihiso ka. Kung gano'n ay pipilitin natin siyang gisingin. Sigurado ako makaabot tayo sa oras. Depende kung matututunan niyo kaagad ang TEN o hindi. Papapasukin ko sa loob ng inyong katawan ang sarili kong aura. Ang mararamdaman niyo ay gano'n sa nararamdaman niyo kanina. Siyempre, pipigilin ko rin ang aking kapangyarihan, pero mahirap pa rin ang ating gagawin. Pakakawalan ko ang aking aura para hanapin at kisingin ang lahat ng syoko sa inyong katawan. Syoko? Mahalaga ba ang syokong yan? Oo. Doon dumadaan ang aura. Maraming syoko sa loob ng katawan ng tao. Kadalasan ay nakasarado ito kaya hindi na nakakadaan ng mabuti ang aura. Ipapadala ko ang aking aura para mabuksan ang inyong syoko nang tuloy-tuloy na makalabas ang inyong kapangyarihan. Kailangan muna nating maglinay-linay o kaya ay gamitin ang ating Zen para mabuksan ang mga iyon. Si Jushi na mayroong angking talento ay inabot ng 3 buwan bago nabuksan ang syoko. Pero sigurado makakaya niyo yon sa loob lamang ng 1 linggo. At maaaring mas maaga pa, kaya sana kayanin niyo. Kahit ano pa ang mangyari, gawin natin ang lahat ng paraan para magising sila. Kahit pwersahin pa natin ang mga yon. Bahala na. Yun ang tawag sa parang yan. Kung wala kang sapat na kaalaman, kung masama ang intensyon mo, maaari kang mamatay. Ginoong Wing, maganda ang intensyon mo at sapat ang iyong kaalaman. Hindi ba? Teka sandali. Sabihin mo nga kung bakit nagbago ang isip mo at gusto mo kami turuan ngayon. Sa bahaging yon, ang lahat ng kalahok ay marunong gumamit ng NEN. Kung susugod kayo ng walang alam, siguradong hindi kayo tatagal sa laban. Sa madaling salita, aatakihin nila kayo gamit ang NEN. Hindi lang yon, wala silang pakialam sa inyong buhay. Kung sino lang ang makakatagal sa mga ataking yon at mananatiling matatag, ang siyang magwawagi, kaya matinding inyong pagdadaanan. Sinasabi ko na sa inyo ng maaga para hindi na kayo magulat. Ginamit ko ng lahat. Binalaan ko na rin kayo. Sa gagawin natin ay sigurado magigising ang mga yan. Buti na lang meron kayong mga kakayahan at nasa inyo rin ang katangian. Ang inyong Ren ay masyadong malakas. Tanggalin niyo ang inyong jacket at umalikod kayo sa akin. Napakainit. Kahit hindi ako hinahawakan ni Ginoong Wing, para akong tinutulak ng malakas. Pakiramdam to. Hindi makita malambot na bagay na bumabalo sa buong katawan. Kapag napalakas ito ng maraming beses gamit ang kasamaan, sigurado ganito ang nena aking kapatid. Heto na ako. Mga bata, ang lahat ng syoko sa inyong katawan ay bukas na. Makikita niyo na ang inyong aura. Sumisingaw! Parang init na nanggagaling sa takuri! Tumalabas siya sa lahat ng parte ng ating katawan. Hindi ba delikado ito? Kung hahayaan niyo lang na lumabas sa inyong aura, hindi magtatagal sigurado maubusan kayo ng lakas. Sabi na kape! Makinig kayo! Tumayo kayo ng maayos at isipin yung hindi lalabas ang aura sa inyong katawan. Isarangin yung mata at isipin yung lalakas ang inyong kapangyarihan. Ilarawan niyo sa inyong isip na para itong dugong umiikot sa lahat ng ugat na nasa inyong katawan. Mula sa ulo, patungo sa balikat, hanggang umabot sa dulo ng inyong mga daliri. Tapos, unti-unti niyong pabagalin ang paggalaw nito at isiping dahan-dahan na itong umiikot sa labas ng inyong katawan. Kakaiba talaga ang mga batang ito. Nauunawaan nilang mas kailangan mong maging natural kaysa maging malakas pa sa paggamit ng TEN. Nakuha nila yun sa isang paliwanag lang. Dahan-dahan yung ibukas sa inyong mga mata. Anong nararamdaman ninyo? Pakiramdam ko'y nakalublob ako sa likido. Pakiramdam ko naman wala akong suot-suot na damit. Huwag niyo maalisin sa inyong isip ang pakiramdam na yan. Kapag nasanay na kayo, kahit sa pagtulog ay magagamit ninyo ang TEN. Ngayon, ang ipapakita ko naman sa inyong dalawa ay ang NEN na mayroong masamang intensyon. Kailangan niyo itong malampasan, kung hindi wala kayong magagawa. Oh, naiintindihan ko na ngayon yung sinasabi mong mga amos mo sa gitna ng desyerto. Kung kaya niyong protektahan ang inyong sarili, masisira niyo ang pader. Ngayon na!
maligayang pagdating sa ika-200 palapag. Mukhang handa-handa na kayo ngayon. Alam ko na ang dahilan kung ba't ka nandito. Nagsasanay ka para mapaghandaan ako, hindi ba? O ano? Hindi ko inaasahan magkikita tayo sa lugar na ito. Maraming salamat, ha? Huwag kang magpapadala kung 10 pa lang ang nakukuha mo. Masyado malalim ang nen eh. Didiretsuhin ko na kayo. Wala akong intensyon na makipaglaban sa inyo sa oras na ito. Pero, kung mananalo ka kahit isang beses sa bahaging ito, baka pagbigyan kita. Tayo na. Sige. Paano? Ganun ba talaga kadaling makuha ang NEN? Hindi. Espesyal lang siguro sila. Pinahahanga ako ng 2 yun. Oh, para yatang nararamdaman ko ng takot. Bagong mukha. Magaling. May pinagmamalaki yata eh. Magandang araw. Pumirma po kayo dito. Malagayang pagdating sa ika-200 palapag. Salamat. Ilalagay na po ba natin kung kailan kayo makikipaglaban? Ha? Sa bahaging ito ng paligsahan, meron kayong 90 araw para maganda sa inyong laban. Kayo na pong bahalang pumili ng araw kung kailan yung gusto makipaglaban. Kahit araw-araw ay pwede kung gugustuhin nyo. Kung ayaw nyo naman, pwede rin kayong hindi makipaglaban sa loob ng mahabang panahong yun. Kung isang beses lang kayo makikipaglaban, bibigyan ulit kayo ng 90 araw para makapag-ensayo. Kaya lang, kung mauubos ang ating oras at hindi pa kayo nakikipaglaban, masasayang lang ang pagsali nyo dito dahil mawawan kayo ng karapatan sa paligsahan ngayong taon. Gusto ko lang pong linawin. Maraming beses po ba kami makikipaglaban dito? Para malampasan ang bahaging ito, kailangan yung manalo ng 10 beses. Kung matatalo kayo ng 4 na beses, ay mapapaliwala ang pagsali nyo dito. At kung mananalo kayo ng 10 beses, maaari na kayo makipaglaban sa Hari ng Palapag. Hari ng palapag? Ibig sabihin, kailangan mong talunin ang lahat ng manlalaro sa isang palapag. Meron na tayong 21 hari ng palapag sa kasalukuyan. Hanggat hindi sila natatalo, hindi sila mapapalitan. Ano, naintindihan nyo na? Kung sakaling tatalunin nyo ang isa sa kanila, siyak na bababa na yan sa kanyang tono. Ha? Kayo na ang magiging bagong hari ng palapag. Yun lang ba? Siyempre naman hindi lang yun. Kung kayo ang magiging bagong hari ng palapag, huwag kayong magugulat. Mabibigyan kayo ng imbitasyon para dumalo sa Battle Olympia, ang pista ng mga mandirigma na ginaganap sa tuktok ng gusali. Napakasaya, hindi ba? Walang reaksyon? Kalimutan mo na lang yan. Ano pa ba ang naghihintay sa amin sa pinakamataas sa palapag? Ha? Kalimutan na lang yun? Kapag nanalo ka naman sa Battle Olympia, ibibigay nila sa iyo ang penthouse. Yun na yata ang pinakamagandang bahay sa buong mundo. Nakatayo yun sa pinakamatarik na lugar. 1,000 metro ang taas. Ang ganda! Hindi ba mas mataas pa doon ang bahay mo? Oo, kinatatayo nun, may tasigit na 3,000. Paano ba yan? Sinabi niya na sa atin ang sekreto. Wala na akong pakialam ngayon sa pinakamataas sa palapag. Sa ngayon, kung makakalaban ko dito si Hisoka, siguradong ayos na ako. Sandali lang! Magkakaroon kayo ng magandang kapalaran dito! Hindi ko kailangan ng kapalaran. Ako rin kinuha. Ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit nandito kayo? Teka, kailangan mo munang manalo na isang laro. Pero binalaan na tayo ng mamang nakasalamin, kaya siguro hindi ka muna lalaban. Lalaban ako ngayon. Gusto kong malaman ang kaibahan ng mga manlalaro dito at ng mga nasa ibaba. Magagawa ko lang yun kung susubukan ko makipaglaban, hindi ba? Pakisulatan na lang po ang papel na ito. Ano kailangan nyo? Wala. Pumipila lang kami para sa application, yun lang. Gon, mukhang gusto yatang sumabay na ito sa araw na iniligay mo ah. Handa na ako kahit na ano pang oras. Narinig niyo yan? Nakakatuwa ka naman, bata. Ito na po ang susi para sa inyong kwarto. Ang 3 yun ay manlalaro para sa ika-200 palapag. Oo, malamang pinipili nung 3 yun ay mga baguhan na katulad natin. Para madali silang manalo sa laban. Wow! Mamahaling kwarto to ah! Totoo nga palang ibang klase ang ika-200 palapag. Teka, Gon. Petsa ng laro. Ika-11 ng Marso, 3 ng hapon. Ang bilis! Ay, 11 ng Marso ay bukas na, hindi ba, Gon?
Siguro, hindi ako mananalo bukas. Pero ayos lamang yun. Gusto ko na makita kung anong kalalabasan. Ang kapangyarihan ito, kung ano talagang kaya kong gawin. Ang unang manlalaro natin ngayon ay si Gon! Ang batang dire-diretsong pag-akyat dito ay handa na para sa kanyang unang laban. Ang kanyang makakatunggali ay ang manlalarong si Guido na meron ng 1 talo at 4 na panalo. Makinig kayo, Ginoong Gon, Ginoong Killua. Kahit malakas na ang inyong kakayahan para protektahan ang inyong sarili, makakaramdam pa rin kayo ng sakit kapag kayo ay tinamaan. Kung ang inyong makakalaban ay mas malakas ang Nen, madali para sa kanyang sirain ang inyong Ten. Madali niya kayong tatalunin. Nakikiusap ako, huwag muna kayong lalaban sa loob ng 2 buwan. Tuturuan ko pa kayo hanggang sa maubos natin ang panahon. Tawarin mo ako, Ginoong Ming. Pero hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Ginoong Gon, galingan mo ang laban! Simula na! Mainit ka. Maswerte ka pa kung una mo makakalaban. Hindi ako masyado malakas, kaya huwag kang matakot sa akin ha. Ayun na, nagsisimula ng umikot ang mahiwagang trupo ni Guido. Lalaroin niya ang 10 trupo ng sabay-sabay para malibang ang kanyang kalaban. Dito na ako. Dapat marunong ka sumayaw. Para malasan mo mga trupo. Sino mo si Gon? Hindi raw siya malakas sinungaling. Kahit maliit ang mga trumpo, kapag tinamaan ka naman ay para kang minaso. Kapag ang mahiwagang trupong yan ay ginamitan mo ng Nen, hindi sila titigil sa pag-ikot at pag-atake. Kahit ako, hindi ko rin alam kung ano ang gagawin ng mga trupong yan. Kailangan kong hulaan ang gagawin nila. Ayos! Ngayon ay... Tinamaan naman siya! Kung saan sana po nagagala ang mga trupo ni Guido, 2 beses na pong tinamaan ang malalarong si Gon. Ano kaya ang gagawin niya para maiwasan ang mahiwagang trupo? Gon! Pausay na tira at bumagsak! 2 puntos! Ang malalarong si Guido ay meron na pong 4 na puntos. Delikado ng lagay ni Gon! Kaya mo ba? Kaya ko pa! Sa sobrang dami ng trumpo, mahirap na silang iwasan. Anong gagawin ko? Ang armas niya ay mahiwagang trupo. Master, ginagamitan niya rin po ba yun ang Nen? Oo, ang ginagamit niya ay Hatsu. Inililipat niya ang kanyang aura sa mga trumpong yan. Pag ginamit mo ang Nen, makakaya mong pabilisin at palakasin ang galaw ng kahit na anong bagay para maging armas sa pakikipaglaban. Kung gano'n ang Nen, ay ang pinanggagalingan ng lakas kagaya ng gasolina at ng battery? Madali mong mapapaikot ang mga turumpong yan ng mga ilang oras o mas matagal pa. Kung ang iyong antas sa paggamit ng Nen ay medyo mataas na. Pero ang taong yan ay gumagamit ng ibang malakas na Nen para mapanatiling pagpapaikot niya sa mga turumpo. Ano? Iba pang Nen? Kung kapangyarihan lang ng kanyang Nen ang kanyang ginagamit, hindi niya makakayanang bigyan ng sapat na lakas ang turumpo para atakihin ang kalaban. Ang dahilan kung bakit niya napapalakas ng ganyan ay dahil sa espesyal niyang nararamdaman para sa kanyang mga turumpo. Kahit anong bagay pang gagamitin mo sa iyong pakikipaglaban ay madali mong makakasundo kung meron lamang kayong pagkakapareho. Wala akong susundan ko lang sila ng tingin. Kailangan ko silang maramdaman. Ang mga trumpong yan ay ginagamitan ng Nen. Kailangan ko maramdaman. Kailangan ko maramdaman ang paggalaw nila. Nararamdaman ko na. Hindi! Nawawala na naman ang lakas sa aking Ten! Tinamaan na naman siya! Hindi niya nakayanan at tumalsik na siya palabas ng ring! Mukhang masama na ang lagay ngayon ng malalarong si Gon! 6 na puntos na para kay Guido at wala naman kay Gon! Nangihina na ang ating malalaro. Ano kaya ang gagawin niya ngayon? Hindi! Kapag ginamit ko ang pakiramdam, nawawala naman ang atensyon ko sa paggamit ng Ten! Ha? Lumabas din sa loob ng ring ang isang trumpo, pero hindi na niya ako inaatake. Ano bata? Ipagpapatuloy mo pa ba ang pakikipaglaban sa kanya? Teka lang po sandali.
Nag-iisip ako. Ha? Bibilang ako ng 10. Kapag hindi ka pa bumalik sa loob, talo ka na. Isa! Ha? Wala akong nararamdamang masama sa trumpong ito. Dalawa! Yung kaya ibang trumpo. Hindi kontrolado ang galaw nila. Tatlo! Ang pagtama nila ay hindi sinasadya. Siguro mga trumpong ito ay hindi lang ako ang taong inaatake. Apat! Manong, bakit po nandito kayo sa labas ng ring? Kapag nanatili ako sa loob ng ring, pati ako aatakihin ng mga yan. 5! Tingnan nga ba eh. Para lang itong ordinaryong laro ng trumpo. Master, ano po yung ibang nen? Imposibleng makapagbigay ng kahit na anong utos sa isang trumpo dahil wala naman itong buhay at wala ring makinang magpapatakbo. Siguro, ang inutos lang ni Guido ay banggain ang lahat na makakasalubong. Siguradong wala makakapigil sa pag-ikot ng trumpo. Kapag nagbangga sila, tatalsik na lang at maghihintay ng tatamaan. Hindi pala niya kontrolado mga trumpong ito. 8! Kung ganun, wala akong dapat ikatakot. Siya! Kesa iwasan ko mga trumpo, siya na lang ang susugurin ko. Hindi pwede sa akin yan! Ano ba mga kaibigan? Yan ang sikretong paraan ni Guido sa pakikipaglalaban ang Tornado Spin! Walang nagawa si God sa Tornado Spin ni Guido! 3 puntos! 3 puntos ang ibinigay ng referee sa ginawa ni Guido. Ngayon ay meron na siyang 9 na puntos. Mukhang hindi na po yatang kain tumayo ng malalarong si God. Habang umiikot ako para protektahan ang aking sarili, ang mga trupo ko naman ang aatake sa'yo. Maganda na isip kong paraan para makaipon ng puntos, hindi ba? God! Huwag mo na siya atakihin ngayon! Hayaan mo siya umikot! Mahihilo rin yan! Yan ang akala mo. Palibasa, mga baguhan kayo eh. So nakikita ko ngayon, wala nang magagawa yung kaibigan mo sa pakikipaglaban niya. Sandali panahon na lang. At sigurado matatapos na ang kanyang... Mas ka dito! Anong gagawin ko? Ano ba magagawa ko para talunin siya? Master Wing! Mayroon pang paraan para manalo siya sa laban. Kaya lang may problema. Iyon ay, hindi pa natututunan ni Gon ang Ren hanggang ngayon kung gaano kabilis mailalabas ang kapangyarihan ng kanyang aura at kung paano niya makokontrol ang kapangyarihan iyon para magamit sa kanyang katunggali. Para mapasa kanya ang bagay na iyon, hindi siya dapat tumigil sa pag-iensayo at makipaglaban na makipaglaban. 5 taon ang pagsasanay para matalo si Guido. Sa palagay ko naman ay nararamdaman niya na yon. Anong gagawin ko para tumagal sa laban na to? Kapag tinamaan niya pa ako, tapos na ang aming laban. Pero ayokong sumuko sa kanya. Kailangan ko gumawa ng paraan. Ngayon na. Gon! Hinagpasan niya ang 10. Wala siyang ingat. At hindi lang basta nilaktawan ng 10. Master, anong... Iyan ang Zetsu. Zetsu! Delikado ang ginagawa niya. Yun ang kakayahan na kayang itago ang sarili. Sasarado ang lahat ng kanyang syoko at mawawala ang kanyang aura. Pero wala rin siya magagawa kahit itago pa niya ang kanyang sarili. Siguradong mapapahamak lamang siya kapag siya'y tinamaan dahil mawawala ang kanyang depensa. Master, bakit mo itinulong agad sa kanyang Zetsu? Sabihin mo! Hindi ko itinuro sa kanyang Zetsu. Sa iba niya natutunan yon. Hindi. Siguro natural na sa kanya iyon na para isang mabangis na hayop kapag nanguhuli ng biktima. Ganun ba ang paraan ng kanyang pamumuhay? Hindi na ako nagtataka sa kanyang kakayahan pero bakit sa ganitong pagkakataon? Bakit? Itigil mo yan! Tandaan mo yung sinabi ni Wing! Kapag ginamit mo ang Zetsu, mawawalan ka ng palanggalang at maaari ka mapahama kapag tinamaan ka ng kalaban! Alam ko yun. Pero kung gusto kong maramdaman ang bawat galaw ng aking kalaban, kailangan kong gamitin ng Zetsu. Kailangan kong pakawalan ng aking aura. Kaya, wala nang lugar ang 10 sa aking isipan. Hindi pwede. Wala siyang tensyon na manalo. Sinusugol niya ang kanyang buhay para magsanay. Wala na bang halaga ang iyong buhay? Kung gano'n, iakatid ako kasi yung kulihan tungan! Tingnan mo! Sa unang pagkakataon ay naiwasan ni Gon ang pag-atake ng kanyang kalaban! Ngayon, ito ba kaya ang simula ng tunay na laban? Nararamdaman ko na kung paano sila gumalaw. Madali lang pala kung gugustuhin ko. Kaya ko na silang iwasan.